Nako, nako, nako! Bakit naman ganon ang ginawa mo, Dila Serna? Hoy! Bakit mo naman ikinanta? Itong si former spokesperson Harry Roque. Akala ko ba idol lang? Bakit ganon? Itinulak mo sa bangin, hoy! Hoy, kung hindi dahil kay Harry Roque, hindi ka makaka-travel abroad. Diyos ko, ba't mo nilaglag? So ngayon, Harry Roque, hindi mo talaga pwedeng itanggi na hindi mo alam yung dalawang nationality na nandoon na na-raid doon sa bahay mo, doon sa Tuba Benguet. Ganito kasi yan, guys. Itong si Harry Roque, kitang-kita naman no, na mukhang napilitan lang atang umattend doon sa sa Senate. Napilitan lang talaga siyang umattend, syempre, para linisin ang kanyang pangalan. Ganito kasi yan, guys, 'di ba? Uulitin ko sa inyo background knowledge tayo. Meron pong dalawang nationality, mga tinutukoy di umano, meron pong pagkakalapit tay with the Pogo doon sa Bamban. So, itong dalawang nationality na to, pinaghihinalaang di umano Big Boss daw po. So, itong dalawang nationality na to, yung Cambodian tapos Chinese, if I'm not mistaken, yung babae ba? Yung babae tapos yung lalaki, yung Kiping, ang pangalan. Ipakita ko yung picture sa inyo nga muna para makakuha nyo yung punto natin. Ito, yan, yung lalaking yan, tapos yung babaeng yan daw po ay mga big boss. Hoy, di umano, big boss daw po na nagtatago, na pinaghahanap ng batas kasi nga wala nga silang visa. Tapos wala din silang alien employment, so illegal po yung pagstay nila dito sa bansang Pilipinas. So ngayon, nung na-raid po yung nung nahuli po itong dalawang Chinese, dalawang nationality na to, nagtaka ang lahat. Magtataka nga naman, bakit nandoon sa bahay ni Harry Roque? Syempre, itong si Harry Roque, ilang beses na pong nalink ang kanyang pangalan sa Pogo. Diba? Una na nga dito yung sa tawag dito yung pagtatanggol niya kay Alice Go, na tila baga parang naging pattern na itong si Harry Roque ay talagang protector daw di umano ng Pogo. Pangalawa, yung sa Maribeles, yung land grabbing niya na pinagtayuan ng Pogo di umano, nakasabwat ang kanyang asawa na sa loob ng 6 na taon ay kumita daw di umano ng 25 billion. Tapos yung pagiging legal representative niya dito sa Lucky South 99. Tapos, yung mga dokumento niya na nakita doon sa Purak, Pampanga. Pogo Purak, Pampanga. So, paulit-ulit pong na declared yung pangalan ni Harry Roque na related dito sa Pogo. Tapos, yung kahapon nga, yun na naman, strike na naman yun. Pang ilang strike na yun, Roque. So, ngayon, ang lolo nyo, napilitang umattend. So, nung umattend siya, meron po siyang paliwanag. Ganito yung pagpapaliwanag niya. I don't know kung palusot lang to, whatever it is man. Pero ang sabi niya, ang paliwanag ni Harry Roque, yung nasabing bahay daw po na ni-raid doon sa Tuba Benguet ay hindi daw po kanya yon. Yun po yung palusot ni Harry Roque. Kumbaga, incorporator lang daw po siya ng corporation. So, yun po yung pag-aamin ni Harry Roque na kumbaga co-owners lang daw po siya. Co-owners lang daw po siya at hindi naman daw po talaga kanya yung bahay na yon. Pero pag-aamin niya din na tumira daw po siya doon after niya dito sa Malacanang. Diba? After niyang matapos na tumira sa Malacanang, doon daw po siya dumiretso doon sa Tuba Benguet. Pinadun daw po siya tumira. So ngayon, pero pag-aamin niya din na wala na daw po siyang posisyon sa bahay na yon. Kasi daw, hindi na daw siya yung nakatira doon. Yan po yung sabi ni Harry Roque. Ngayon, wala na daw po siyang posisyon sa bahay na yun kasi hindi naman daw po siya yung nakatira doon. So, meaning, parang nilist na daw po yung bahay na yun ng isang Chinese national. Yun yung paggigiit niya. Kumbaga sa madaling sabi,
Nung tumira siya doon at hanggang sa pag-alis niya, wala daw po siyang kinalaman. Hindi niya daw po alam na yung nilist daw po ng Chinese national na yon na may tumira daw pong nationality doon, yung ito nga yung babaeng to, pati yung lalaking yan, hindi niya daw alam na yung dalawang yan ay pinaghahanap ng batas. Wala daw siyang connection dyan. So, git niya, tinirahan niya yan, pero wala siyang koneksyon, wala siyang kaalam-alam, hindi niya daw kilala, basta wala daw siyang kaalam-alam sa taong yan. Kasi nung pag-alis niya, nilis na daw po yan ng isang Chinese national, hindi ko, nakalimutan ko na yung pangalan na yon. So, yung tumira dyan, wala siyang kaalam-alam na pinaghanap daw po ng batas. Yun po yung palusot ni Harry Roque. Pero guys, ayokong maging bias. Syempre gusto ko naman magbalita ako sa inyo ng totoo kasi hindi naman deserve ng taong bayan ang makarinig ng bias na news, 'di ba? At ayoko din mabahiran yung mga muka ng mga vlogger na hindi si Mimali siya bias 'yan. Lahat ng vlogger bias 'yan. Hindi. Ganito, just to be fair naman, hindi ibig sabihin na itong si Harry Roque ay incorporator ng naturang corporation hindi ibig sabihin na itong si Harry Roque ay isa po sa mga incorporator ng corporation, diba? Hindi ibig sabihin nun ay si Roque na yung corporation. Nagigets niyo yung punto ko, mga minamahal? Hindi po ibig sabihin na si Roque ay incorporator ng naturang corporation na yon. Hindi po ibig sabihin na siya mismo yung corporation, which is totoo naman po talaga yon. Kasi meron pong separation and distinct quality po yung incorporation at yung corporation. Totoo po yun, guys. Totoo po yun. Kahit nga sa mga malalaking malls, nangyayari po yan, 'di ba? May separation yung incorporation dito sa corporation. Pero, may pero tayo. Kahit pa sabihin ni Harry Roque na yung corporation na yan ay hindi niya pagmamayari kasi siya daw po ay isang incorporation lang daw po, which is yung bahay na nahuli nga po doon sa Benguet, sa Tuba Benguet, ay nahulihan ng dalawang pinaghahanap ng batas na may mga nilabag, 'di ba, dito sa ating bayan. Hindi po ibig sabihin na wala kang kinalaman doon, Roque. 'Di ba? Hindi ibig sabihin na incorporation ka lang tapos iba yung corporation. Hindi mo pwedeng itanggi na wala kang kinalaman doon. Kasi guys, if we will connect the dots, lahat guys lahat ng mga dots yan. If we will connect the dots, hindi mo pwedeng i-deny, hindi mo pwedeng palusutan lang or lumusot ka na lang palagi na wala kang alam, hindi mo alam. Bakit? Kasi mismo si De La Serna na mismo yung nagsabi eh. 'Di ba tinanong si De La Serna, although hindi ko pa natapos yung interview yung Senate hearing. 'Di ba? Nung tinanong itong si De La Serna, kaya nga sabi ko sa inyo, laglagan na eh. Kasi tinanong itong si De La Serna ni Risa Ontiveros, bakit ka dyan nag-i-stay? 'Di ba nang libre? Ang sagot ni De La Serna, hindi ko po alam. Pero nung tinanong itong si De La Serna kung sino yung naglakad sa kanya ng papel doon sa Pogo na yon, ang sabi niya, si Harry Roque. So meaning, si Harry Roque, ito na nga sinasabi ko sa inyo eh, hindi talaga pwedeng i-deny ng i-deny or magpalusot ng magpalusot or magtanggi ng magtanggi itong si Harry Roque dahil lumalabas na din po mismo sa mga dating appointee niya na siya yung naglakad ng papel. Wag ganon, Harry Roque. Ang bantot naman ng bunganga mo. 'Di ba? So, bakit hindi mo na lang aminin? Wag mo nang i-deny. Ako hindi ko dinideny na tama yung sinabi mo na pag ikaw ay incorporator lang, hindi ibig sabihin nun ay corporation ka na. Kumbaga, sabi mo pa nga, shareholder ka lang, 'di ba? Totoo naman yun. Pero yung sasabihin mong wala kang alam, wala kang kinalaman, 'di ba? Wala kang nalalaman, pangit naman yun, yung pagiging over denial mo. Bakit? Kasi nga si De La Serna na din mismo yung nagsabi na ikaw yung naglakad ng papel sa Pogo kaya nakapag-stay siya doon ng libre. Panoodin nyo sa Senate hearing, gagawa natin yan na separate content. 'Di ba? So yung punto ko lang dito mga minamahal, hindi mo pwedeng itasos naman para naman ginagawa mong bobo ang Pilipino eh.
ba? Hindi mo pwedeng tanggi-tanggi ka na lang pag ikaw huli-huli, ikaw tanggi-tanggi. Huwag ganun. Huwag ganun, Diyos ko po. Kala mo, ginagawa mong bobo ang Well, sa bagay, abogado siya. So, pag abogado, alam nyo naman, mahilig gumawa ng palusot. Pero hindi naman lahat ng abogado ay katulad ni Harry Roque. So, yun guys. Napilitang umaten kasi gustong linisin ang kanyang pangalan. Pero imbis na malinis, ang nangyari, nahulog pa sa patibong, sa banginoy. Nakakaloka ba? Anyway, sana ma-invite din yung mga taga Mariveles na inawardan ng CLOA na ninakaw, niland grab at pinangka-cancel ang kanilang title. Sana maimbitahan din kasi sangkot din di umano itong si Harry Roque at ng kanyang asawa. 'Di ba? So nakakaawa yung yung inawardan ng CLOA from their mga ninuno pa nila yun eh. 'Di ba? Ilang generation na yung tumira doon tapos nanakawin lang, pinagka-cancel lang yung land title. Tapos hindi man lang binigyan ng paglilipatan. Yun na nga lang yung pangkabuhayan ng mga yun, yung bukid, tapos bukid tapos isda, bukid tapos dagat, tapos pinagkaitan nyo pa para lang sa mga pansariling interest ninyo. Sana ma-invite din yung sa Mariveles para nang mabuksan yung issue, yung kaso. Kasi up to this moment guys, I don't know lang, kasi hindi kasi nababalita yun yung pinagka-cancel yung land title. Yung kasi natin dito, sana ma-reopen yung kaso para nang sa gayon, magkaroon pa din ng justice sa mga taong doon, sa mga taong nandoon na ninakawan ng title ng lupa, pinangka-cancel ang kanilang titulo, ganyan hanggang sa wala na silang matirahan, 'di ba? Yung mga inaward pa sa kanila galing sa kanilang mga ninuno, ganyan-ganyan, para lang pagtayuan ng pogo. Kaya pala nagmamaktol itong si Harry Roque dito sa ating gobyerno, no? Kasi yan na yung yan na yung resulta na hindi siya kumikita sa ating gobyerno, kaya nagmamaktol kung ano yung ginagawa, pulboronic video, 'di ba? Hindi pwedeng ganun. Hindi pwedeng ganun. Anyway, yun lamang po guys. It's me again, si Mima Alicia nyo. At nagbabalik muli para sa ating panibagong video.